Panibagong pasaring si dating presidential spokesperson na Harry Roque sa mga miyembro ng House Quad Committee. Nagtatago man, muli rin niyang iginiit na hindi siya pugante. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Grabe, ang tindi talaga ng mukha nitong si Roque, no? Alam niyo may suggestion ako diyan. Lagyan niyo ng patong sa ulo. Ala Kibuloy style. Huli ang mga yan, tingnan niyo. Yeah. Right. Susunod na linggo, ipagpapatuloy ng House Quad Committee ang pagdinig kaugnay ng koneksyon ng POGO. Oo nga pala, naisip ko lang mga kababayan. Kasi supposed to be kanina, meron dapat di ba? Bakit kaya naurong? Well, kung ako tatanungin nyo, hindi kaya yun na yung sinasabi dun sa balita na kakanta na, no? Or magsasalita na itong si Edelberto, ano pa to? Leonardo. Hindi kaya yun mga kababayan, kaya naurong. Yeah, pwede. Tapos mamaya sasabihin na naman nila Bato, nako, ano yan, ganito ganyan yan. Gawa-gawa lang na naman yung affidavit na yan. Gagan-gagan na naman sila, di ba? Pwede kasi yung mga kababayan kasi dapat kanina ba o dapat nung may schedule ang Quadcom Kaso nga lang naurong po. Okay? At lumutang or lumabas yung balitang magsasalita na si Leonardo. Hindi kaya yun na yun? Okay? Pa-surprise na lang. Kaya gustong iimbitahin, no? Sila Bato, Bongo at si Duterte sa Quadcom. Dahil etong si Leonardo nagsalita na. Naka. Yare, Bato. Ganon? Okay, Roque Lintig, laki ng bahay niya dito sa Benguet. Exclusive subdivision. Ito, sabi dito, saan na ba yan? Bigatin lang, nakakabili lupa dito Pogo Paroque. Nako nga. Hindi na ako lumapit kay Baste kasi may sa banker baka nandun na sa kingdom ni Kibuloy kaya si Roque nagtatago. Title ng song Leonardo, Bato sa langit ang tamaan Duterte. Pwede kasi yun Bakit? Kasi dapat, di ba nga, may schedule ngayon ng Quadcom. Kaso nga lang, wala naurong. Tapos may balitang gano'n na magsasalita na or posible nang magsalita itong si Colonel Leonardo. Baka yun na yun. Oo. Ngayon, pinipilit nilang imbitahan itong si Bato na iyakin at si Bongo na isang iyakin. Iligal na droga at extrajudicial killings. Kabilang sa mga ipinaaresto ng Quadcom, si dating presidential spokesperson Harry Roque at asawang si Myla para ito sa Maganda yung asawa ni Roque. Kamukha ni Barbie Fortesa. Oo. Ganda. Matindi rin ng karisma nitong si ni Roque, no? Pambihira naman ala Barbie Fortesa, nabingwit mo, butanding ka. Tibay mo, Kaso nga lang, kahit na gano'n, sabi ko nga po sa inyo, kahit gaano kaganda yung iharap sa inyo mga babayan, kung ang puso mo naman ay hati. What I mean is, mas gusto mo ang lalaki, wala din. Wala din. Kahit nga ang iharap sa iyo, yung si pangalan nung na yun? nilang pangiisnab sa imbitasyon ng komite at hindi pagsusumite ng dokumento ng kanila umanong biglang yaman na posibleng may koneksyon sa Pogo. Sa yan yung sinasabi ko po sa inyo. Bigla kasing yaman ni Roque. From 100,000 lang yung kinikita ng kanyang business, naging milyones na po, 100 million na po. Tapos nakapag-donate pa ng 37, correct me if I'm wrong. Okay, 37 million sa pangangampanya noon ni Sara Duterte. Saan niya kinukuha 'yon? Ngayon, kung galing sa Pogo po 'yon, galing po sa illegal. So ibig sabihin, pati itong si Sara Duterte, yung pangangampanya niya, nakaano rin siya sa illegal na nagawain, di ba?
Bagong Facebook Live ni Roque, may pasaring siya sa Quadcom. Saan ka nakakita? Walang ebidensya na galing yan sa Pogo. Galing daw sa Pogo. Ayun na nga eh. Paano nga mapapatunayan nga na walang ebidensya kung ikaw ngayon nagtatago at ikaw mismo ang nangako. Di ba? Na ipapakita mo yung mga dokumentong yun. Pero ang ginawa mo, matapos kang nakalabas dyan sa pagkakakontempt sa'yo ng isang araw, pumunta ka dun sa EDSA, nagsisisigaw ka dun. Okay? Kaya nga nabuo yung sinasabing laban nito ng kadiliman versus kasamaan eh. Oh, tapos nung wala na, hindi ka na nagpakita, nagtago ka na. Kaya nga na ano ka, di ba? Oh, paano ngayon may establish? Paano ngayon malalaman? Makikita ngayon na walang kinalaman yung yaman mo, yung biglang yaman mo, Roque, kung hindi mo hindi ka pumupunta sa sa hearing. Oh, ganun lang naman yun eh. Meron ba yun? Na presumption na kapag lumaki yung assets, galing na yan sa Pogo? Hindi nga natin malaman. Paano nga malalaman kung hindi ka nga nagpapakita, tago ka nga ng tago? Kasi nga naman, biglaan eh. Hinako, ewan ko ba ko? At the same time, hindi ka pa nag-ano ng salen mo. Oh. Kayo ba maniniwala kayo mga kababayan from 100,000, how many years? Okay, umabot na ng 3 million ang kinikita, tapos naging 7 million. Tapos hanggang umabot na ng 100 million? O ano lang ba trabaho nito? Tapos may lumabas pang balita noon na sinamahan pa nito yung si Cassandra Ong, di ba? Para diyan sa pagre-renew ng kanilang lisensya. Oh. Tapos may lumabas ding balita na ito po ay nagiging abogado, tawag doon? Nakalagay yung pangalan niya doon at nakalagay nga is a lawyer. Oh. Naku, Roque. Iginiit ni Roque na hindi siya pugante. Hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay mga lumalabag lamang sa batas. O, antayin mo. Malapit-lapit ka na rin. Makasuhan. Ng Quad Committee, We're not here to prosecute. Yes. Kung talagang pinapaniwalaan ni Atty. Roque na wala siyang nagawang anumang kasalanan, hindi siya pugante, hindi siya lumabag ng anumang batas. At saka ito pa mga kababayan, itadagdag ko lang kasi sabi nga ni Congressman Abante, we're not here to prosecute. Okay? Ito pa, di ba, maalala po natin na contempt po si Roque. Kaya nga po pinaghahanap ngayon eh. Ngayon, ang sabi ng ni Barbers, correct me if I'm wrong kasi Congressman Barbers, kapag ikaw ay nagpakita lang sa Quadcom, yung contempt order sa'yo, burado yun. Okay? Hindi pa ba magandang Hindi pa ba magandang or pabor sa'yo yun, yung gagawin na buburahin yung contempt order mo? Magpakita ka lang, ipresenta mo lang yung sarili mo. At the same time, yung ipinangako mong dokumento. O, di ba? Kaso nga lang, bakit hindi niya ginagawa yun? Kasi nga, meron siyang itinatagong mali. Meron siyang, sangkot siya dyan. Kita siya. Humarap siya sa amin. Ba't siya nagtatago? We're not accusing you. We're not saying you are guilty. What we wanted from you are these documents that you promised to submit to the committee. hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap ang dating opisyal. Ang asawa Yun lang. Ganon? Awit. Sabi ko nga sa inyo, patungan nyo ng reward sa ulo yan. Tingnan nyo, mahahanap yan. Lalo kapag kasama niya yung mga bayad-bayad na mga vlogger. Naku, ang bilis niyan. Tingnan nyo si Kibuloy, nahuli, di ba? Sakto, tumpak na tumpak kung saan dun sa kay OJC. Kayo ba naniniwala kayo na walang nag-squill doon? Kasi hindi ako naniniwala. May nag-squill doon mga kababayan, kaya malakas ang loob ni General Torre noon na nandito si Kibuloy sa KOJC, nandito sa Kingdom. Kasi may nag-squill doon. Kaya lagyan nyo ng patong sa ulo yan, hanap yan. Ito yung asawa ni Roque mga kababayan si Myla, kumpirmadong nakalabas na ng bansa. Ayon sa Quadcom, unang nag-abiso si Mrs. Roque na magpapa-medical check-up sa Singapore. Well, I cannot judge kung bakit siya umalis. Mula na hindi na bumalik. Siguro, I hope nothing serious is happening to her. Kasi sa ganung katagal, we don't know.